Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, ipinagdiriwang ng ating Diocese ng Antipolo ang araw ng kanyang pagkakatatag. 43 years na ang ating diocese. Halos masasabi natin na nagkakaedad na rin naman. At kung 43 years na ang ating diocese, kahit papaano, masasabi natin na ang diocese na ito kung saan tayo nandoroon ay patuloy na lumalago at umuusbong. Ang mga debosyon ay lumalalim at tumitindi at mas marami na ang parabang nagigising sa kanilang pananampalataya at nagsisikap na magbalik loob sa ating Panginoon. Mapapansin natin yan sa maraming simbahan sa ating diocese. Kapag araw ng linggo, halos ang dami ng nagsisimba. Kapag meron tayong mga prosesyon sa maraming parokya sa ating lugar, lalo na sa ating katedral ng Antipolo, napakarami ang sumasama. Talagang masasabi natin na sa ating diocese, patuloy tayong lumalago at patuloy na tumitindi ang ating pananampalataya at pagdedebosyon. Pero merong magandang paalaala ngayon ang ating ebanghelyo. Ang paalaala ay nagmula sa ating Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Oo, tumitindi, lumalago ang debosyon, ang pananampalataya sa ating diocese. Pero huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong magpakasiguro na dahil maganda ang nangyayari sa ating pananampalataya at sa ating pagdedebosyon, sigurado na tayo sa Diyos. Sigurado na tayo sa langit. Hindi. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay siguradong makararating sa langit. Kung ganon, sino ang may malaking pag-asa na makarating sa kaharian ng Diyos sa langit? Ang mga sumusunod sa kanyang salita. Ang mga sumusunod sa kanyang kalooban. Sila ang may malaking pag-asang makararating sa kaharian ng Diyos sa langit. Maaaring binibigkas ng aking bibig, Panginoon, Panginoon. Maaaring ako ay pari na nagdiriwang ng misa araw-araw. Maaaring ikaw ay nagsisimba araw-araw. Maaaring nagdarasal ka ng rosaryo, nagdedebosyon sa ating patron San Pablo ng Cruz, nagdedebosyon sa ating inang si Maria. Pero kung ang puso naman punong-puno ng kabulukan, kadiliman, kasalanan, ang hirap umasa, di ba? Maaaring ginagawa ko yung mga bagay na sinasabi ko kanina, pero hindi ko naman sinusunod ang sinasabi ng mabuting balita. Naririnig ko sa misa ang paanyaya, ang hamon, pero paglabas ng simbahan, hindi ko naman sinisikap baguhin ang aking sarili. Di ba ang hirap umasa?
aanhin natin ang mga pagdedebosyon, ang malalim na paglago kung hindi naman talaga totoo at hindi naman talaga tapat. May mga kapatid tayo, nakakalungkot isipin, sinasabing deboto, sinasabing nagdedebosyon, pero hindi sumusunod. Hindi isinasabuhay ang Ebanghelyo. Kaya unawain nating mabuti ang paanyaya, ang paalaala ng Ebanghelyo. Hindi assurance na ako ay pari, sigurado ako sa langit. Maaaring yung pagkapari ko pa nga na hindi ko naman talaga isinasabuhay ang magdadala sa akin sa impyerno. Kasi bakit? Alam ko ang kung ano ang dapat, pero hindi ko ginagawa. Kaya mas malaki ang magiging kasalanan at pananagutan ng nakakaalam, ng nakakaintindi, ng nakakarinig, pero hindi naman talaga isinasabuhay. Mas malaki ang pananagutan ng mga nasa hustong isip kaysa dun sa mga wala naman talaga sa hustong isip. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pagsunod sa Kanyang kalooban at ng tunay na pagsasabuhay ng mabuting balita. Amen.